Si Jehoiakim ay naging hari ng Juda sa loob lamang ng 3 taon nang salakayin ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ang banal na lungsod at kinuha niya ang maraming mga banal na bagay mula sa templo at dinala ang mga ito pa uwi upang idagdag sa mga kayamanan na itinago sa bahay ng Diyos-Diyosan ng hari. Bukod sa mga kayamanan, dinala din ng mga sundalo ang maraming bilanggo nang umalis sila sa Jerusalem. Inutusan ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang punong kawani na dalhin sa kanyang palasyo ang mga batang bihag na maaaring maglingkod sa kanyang korte. Ang mga kabataang ito ay kailangang maging malakas, malusog, gwapo at may magandang edukasyon. Upang ipakita ang kanyang pabor at mapanatili silang malusog, inutusan ng hari na bigyan sila ng pagkain at alak araw-araw na inihahanda sa kanyang marangal na kusina. Sina Daniel, Hanania, Mishael, at Azariah ay 4 sa mga kabataang napinili. Lahat sila ay mula sa angkan ni Juda. Pinalitan ng punong kawani ang kanilang mga pangalan ng mga pangalang Babilonyo. Si Daniel ay tinawag na Belteshazzar, si Hanania ay tinawag na Shadrach, si Mishael ay tinawag na Meshach, at si Azariah ay tinawag na Abednego. Kahit na si Daniel ay pinili upang maglingkod kay Haring Nebuchadnezzar, ayaw niyang kainin ang mga pagkain mula sa mga kusina ng hari dahil ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Ang pagtanggi sa kabutihan ng hari ay lubhang mapanganib na hakbang para kay Daniel, ngunit nagustuhan siya ng punong kawani. Subalit nag-aalala ito na baka magdudulot ng hindi maganda sa kalusugan ni Daniel. Sabi niya, Ipapapatay ako ng hari kapag nabalitaan niya na kayo ay nanamlay at nagkasakit. Nakipag-usap si Daniel sa tagapagsilbi na itinalaga ng punong kawani upang alagaan sina Daniel. Subukan po kami sa loob ng 10 araw. Sa pagkain ng mga gulay, prutas at tubig. At sa pagtatapos ng 10 araw, tingnan niyo kami at ikumpara sa ibang mga kabataang lalaki na kumakain ng pagkain ng hari. At pagkatapos nito ay gawin ang inyong desisyon batay sa inyong nakita. Sumang-ayon ang tagapag-alaga sa mungkahi ni Daniel at sinubukan sila sa loob ng 10 araw. Nang sumapit ang ika-10 araw, si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ay naging mas malusog at mas malakas kaysa sa ibang mga kabataang lalaki na kumakain ng pagkain ng hari. Mula noon, pinakain ng tagapag-alaga ang 4 na kabataan ng mga gulay at tubig lamang. Dahil sa kanilang pagsunod sa batas ng Diyos, sila ay pinagpala ng karunungan at pangunawa na higit sa iba pang kabataan. Si Daniel ay binigyan ng espesyal na kakayahan na magpaliwanag ng mga panaginip. Nang matapos ang panahon ng pagsasanay, lahat ng kabataang lalaki ay dinala ng punong kawani kay Haring Nebuchadnezzar. Walang sinuman ang hinangaan ng hari tulad ni Daniel, Hanania, Mishael at Azariah, kaya't dinala sila sa upang magsilbi sa kaharian. Tuwing magtatanong ang hari sa kanila tungkol sa anumang bagay na nangangailangan ng karunungan at balansing paghatol, natagpuan niyang 10 beses silang mas may kakayahan kaysa sa sinumang salamangkero at mambabarang sa buong kaharian.